Huwag po tayong maniwala sa moro-moro hearing na ginagawa sa Kongreso. Yan po ay isang malaking kalokohan. Bakit ko po nasabi? Pagkatapos po, mga kababayan ko, na mapangalanan si Saldico at ito si Mr. Speaker Romualdez, biglang nagrigo doon sa Senado. May nagutos po ba? Meron. Dito sa EDSA, ating uumpisahan ang tunay na pagkilos upang ikulong ang mga magnanakaw sa bayan. At kung sino po ang gustong magsalita, dito po gagamitin po ng lahat ng Pilipino ang gustong magsalita. Karapatan po ninyong ilabas ang inyong inahin. Karapatan nyo po ilabas ang inyong mga inahin at salubin sa mga politikong nagpapahirap sa ating bansa. Kahit sino po siya na gustong maglabas ng inahin, magpunta lang dito at ihangin ito para siya po ay magkapagsalita. Magandang hapon sa lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa bayan na narito ngayong hapon. Maraming salamat. Una, umpisan nyo na sabihan ng inyong mga kamag-anak, mga kapatid, mga kapitbahay, mga barkada. Sabihin nyo, nag-umpisa na ang protesta ng bayan laban sa korupsyon. Sabihin nyo, pumunta na sila dito sa EDSA at dito sa EDSA ating uumpisahan ang tunay na pagkilos upang ikulong ang mga magnanakaw sa bayan. Okay, mga kasama, gaya na sinabi natin, ito narinig natin si Mr. Park Alamada. Siya po ang nag-invento ng salitang hipon. Utak hipon. Tandaan niyo yan, ha? Sino yung utak hipon? Yabante! Ilakas niyo, sino ang utak hipon? Yabante! Siyabante ang utak hipon! Oh! Lakas nyo! Siyabante ba ang utak hipon? Okay, mga kasama, gaya ng ating sinabi kanina, wala pong leader dito, walang asosasyon. Tayo pumunta rito on our own. Sariling gasto, sariling pamon. Volunteer. Bakit natin ginagawa ito? Ito ay dahil sa ating pagmamahal sa bayan. Ayaw na natin ang korap na gobyerno. Ayaw na natin maging biktima ng baha. Ayaw na natin nakawin nila ang ating mga buwis. Kaya tayo naririto. Mga kasama, walang leader dito. Lahat ng gusto magsalita, dito nyo ibulalas ang inyong sama ng loob. Sabihin ninyo, isigaw ninyo kung sino ang gusto niya makulong, kung sino ang gusto niyo itapon sa Manila Bay. Okay. Okay. Yan. So umpisa na tayo ha. Para tuloy-tuloy po ito. Daan po kayo sa akin kung sino yung gusto magsalita na para hindi agawan ng microphone. Hindi po ito pasikatan. Ha? Sabihin ninyo kung ang inyong salubin. Huwag kayong mahiya. Ngayon, ang panahon na tayo ay dapat maging matapang. Tama! Sobra-sobra na ang kanilang pagnanakaw sa ating buwis. Sobra-sobra na ang pangyulak nila sa ating pagkatao. So, para nilang awa, umpisa na natin ang programa. Magsalita po yung gusto magsalita. Lumapit agad dito. Kabataan, kababaihan, senior citizen, at ano pa man, kahit LGBTQ. Yung gusto magsalita, pumunta na rito. Sino? Si Mr. Alamada, maya-maya ito, maririnig ninyo ulit magsasalita. O, sino? O, dito. Volunteer kahit sino. Yung mga kaibigan natin vloggers, mga kaibigan natin vloggers, umpisan nyo na, sabihin nyo, yayain nyo ang inyong mga kapwa Pilipino, papuntahin na rito sa EDSA. Para nyo awa. Wala. O, ito. Ito, pakinggan natin. Isang Pilipinong vlogger na kilala ko ito. Binabayaran nila ang pagbabaligtad. Ngunit hindi siya pumaligtad sapagkat siya may prinsipyo nagmamahal sa bayan. So brother, pangalan mo nila. Hello. Wow, wala sir. Magandang araw po sa inyo mga kababayan. Katulad nyo rin po ako, isang Pilipino, isang ama, isang magulang sa aking mga anak na syempre
ipinaglalaban ko ang kinabukasan ng mga anak ko. Yes! Wakasan natin ang korupsyon sa gobyerno. Palagutin si Marcos, palagutin si Romualdez. Huwag po tayong maniwala sa moro-moro hearing na ginagawa sa Kongreso. Yan po ay isang malaking kalokohan. Bakit ko po nasabi? Pagkatapos po, mga kababayan ko, na mapangalanan si Saldico at ito si Mr. Speaker Romualdez, biglang nagrigo doon sa Senado. May nagutos po ba? Meron. Sabi nga po ni Tito Soto, gusto daw po silang ipasibak lahat. So ibig sabihin, hindi po seryoso at hindi po totoo na si Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ang nagabulgar ng flood control. Dahil nung 1 taon, kung hindi ako nagkakamali, mga galuti din yun. Hinahanap natin kay Mr. President yung 5,500 na flood control. Dito rin sa pwesto na to. Subalit, nung nabulgar na mga ghost project pala, yung mga flood control na yan, naglabas po ng mga kontraktor. Yung po gusto nilang palagutin, gustong itakas, itong si Saldico at itong si Romualdez. Yan po talaga ang may kasalanan dahil si Mr. Speaker ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Sila ang nag-i-insertion, naglalagay ng insertion sa budget. Sa mga tuwid silang dalawa, dapat po nating palagutin. Ganon din ang mga kongresista na kasabwat nila. Ngayon mga kapwa ko Pilipino, wag lang tayong matapang sa social media. Lumabas po kayo rito, eto na kami. Andito na kami sa dati nating pwesto ng 1 taon. Naalala nyo marami na doon. Lalo na ngayon, na nilalabanan natin ay ang korupsyon at pagnanakaw ng mga politiko sa gobyerno. Tutulan natin, wakasan natin, panagutin ang dapat panagot. Yan ay walang iba kundi si Romualdez, si Saldico at si Mr. President Bongbong Marcos. Tama! Birthday mo pala ngayon, Bongbong Marcos. Ang pinakamagandang birthday na maibibigay mo sa mga kababayan nating Pilipino ay bumaba ka na sa pwesto. The ultimate sacrifice, bumaba ka dyan. Meron namang papalit sa'yo na siguradong uunahin yung kapakanan ng mga kababayan nating Pilipino. Pero hindi basta-basta bababa ka lang. Kailangan panagutan mo ang ginawa mo sa mga kababayan nating Pilipino. Nang maupo ka dyan, sabi mo itutuloy mo yung mga nasimula nung nakarang administrasyon. Pero puro pagnanakaw sa kaban ng bayan ang ginawa nyo. Kaya mga kababayan, muli ako nananawagan sa inyo, panagutin natin ang mga korap na politiko. Yes! Tama! Yun lamang po. Yun lamang po, magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat. Panahon na ng Chelsea! Okay lang, English. Kahit Spanish pa yan. Brothers and sisters, listen to me. I have a message, one that the world deserves to hear. I am Emmanuel Estravera, and I will make sure everyone remembers my name. I was born poor, raised on scraps by parents who nearly worked themselves to death just to keep me alive. As I stand up on the stage, I stand here as a common man, as one of you. I am no fortunate son, nor a political expert, but I do know one thing. The time for peace and submission is over. Look around you. Do you not see the corruption of the government? Their greed. Open your eyes. These crocodiles feast in their mansions, fattening their bellies, and building their empires using taxpayer money. These insolent fools plundered billions from the national treasury just for them to spend it all on expensive cars and luxury baths, while our countrymen drown in the floods that their irresponsibility had brought upon us. They know who they are, but doing. They are the dynasties, rich families that dominate 80% of Congress using our taxes as their income. These avaricious pigs come crawling back every time we overthrow one of them, just in a different mask. I honestly am surprised
how we're still classified as a democracy when we're really an oligarchy beneath the disguise. It is an administration for the elite, by the elite. And if you wonder why, it's because we keep letting them back in. Though here's the naked truth, it's not just them. As much as it saddens me to admit, we have our fault in it too. A little dance on TV, a sad backstory, a little vote buying, and we fall for it. We clap, we cheer, we believe. We fall for their lies. We pray for change, but every time we get more of the same empty promises. And what do? We call out corruption, sure. We make edits on TikTok, shame them on Facebook, as if they listen. They already know what they are doing. So now comes the time of real action. Long have we been in chains. Long have we fought oppressors from foreign shores, and yet our greatest enemies walk in our midst. Tagalog, Bisakol, terorista. These are some of the words we hurl at each other while the elite feast on our labor. While we fight amongst ourselves, their greed eats away at our savings, our families, our lives. Their sons and daughters, the nepotistic devils. They flex their money stolen from you, from me. So I say enough. The people must fight. Lay down your banners. Forget your petty divides. Christian or Muslim, gay or straight, man or woman, it does not matter anymore. From now on, we stand together under one standard, the Philippine flag. We are those three colors, those three stars protecting our sun from the darkness that dares to eat it whole. And from this moment on, we face a common enemy. It is corruption. It plagues our government as it destroys the lives of our people. We've seen it all over both the local news and all over social media. Ghost projects, graft, flood control, corruption, tax evasion, poverty. All because they alone hoard the wealth meant to be shared by all. They call us hampas lupa, patay gutom, in front of our faces. They mock us, they flex their wealth, all the while when they feed upon our taxes. According to law, this is punishable by Jaitan. And yet, these hypocrites still walk free. So one may ask why or how? What is the shield that keeps these leeches sucking our nation's coffers dry? Well, everyone, the answer is simple. It is the system. These laws are written by the same bastards to save their own skin. We already had laws such as Artikulo 2, Section 26, abandon political dynasties, and yet they fester in Congress. Hell, the current administration is ruled by one right now. RA 3019, anti-graft law, a law forbidding spending public money for personal and familiar needs, and yet they're cannon soldiers while letting the impoverished rot in hunger. Their decadence is clearly violating the specific part of the law. And yet, when a man steals bread, he is jailed. Meanwhile, when a senator steals millions, he walks away unscathed, and the next day, you'll catch him doing a TV show. Is that what we call justice? Article 11, public office is a public trust, emphasizing politicians to live a simple life in service of the community. And yet they build mansions from billions of siphoned money. What trust is left when our billions vanish to our ghost projects, when our taxes fund in their pockets while our people starve? These laws are in place, and yet none of them work, because in an oligarchic state, money keeps the rich above the law.